Kung minsan, mas tumatatak at nagiging mas exciting ang bawat biyahe kapag may bago tayong natututunan mula sa locals. Dito sa bayan ng San Agustin, nakilala ko si Tatay Ebe. Bukod sa pangingisda, isa rin sa kanyang hanap buhay ang pagkuha ng liswi. Isa itong klase ng seashell na nakukuha high tide man o low tide. So tayo, samahan niyo akong, or sasamahan ko kayong kumuha ng liswe. Usually, kailan niyo po ba kinukuha yung liswe? At saan niyo po kinukuha? Doon sa Mabuhangin. Mabuhangin. Pero gaano kalalim po yun? Mga 8 di pa. Walang di pa. Pero mga 10 meter yun. 10 meters. So, kayo naman kasi, sanay na yata ako kayo sa buong buhay niyo na pong ginagawa. Yan o, ano? Balita ko kapag low tide, may chance din ho kayong makakuha ng liswe. So, hindi na kailangan masyadong mag-dive. Pero yung tao, marami din. Dahil nalabas sila pag nalaki ang tubig. Okay. Kada dive po, nakakailan ho kayo? Kung marami yung labas, isang sisid, papuha ng mga 2 kilo, 1 kilo. So, ano po yung tigakuha nyo? Meron kayong basket, parang ganyan? Tabo. May tabo. So pag dive nyo, dala-dala nyo yung tabo. Bago nilagay lang. Tas lagay, tas angat. So paano? Game? Let's dive for some liswi! Di tulad ng nakasanayan nating snorkel, dito ang ginagamit nila ay ang mga sarili nilang goggles at fins na gawa sa kahoy. Konnichiwa! Hokyushi Burote! Kita niyo naman si Tatay Ebe, effortless. Ilang saglit lang, nakakuha na agad siya ng liswi. Isang sisiran lang yan, oh. Ito yung nila, gamit ng kanilang kahoy na fins. Nakakatawa naman, si Kuya, mas sanay siya sa ganon kaysa dun sa rubber fins na commercialized na binibenta. Ay, nakasanayan niya. Ay, nakasanayan natin syempre rubber fins. Pag isa lang din, kakaiba lang din eh. Di ba? Parang isa lang yung sumisipa, but if ever may konting plate, hindi masyado tight yung rubber sa paa mo, gagalaw pa. Sometimes you're wasting your energy. At the same time, di ba, when you're free diving, ayaw mong mawala ng energy. You wanna be as efficient as possible para hindi tumaas yung heart rate. Gotta be as relaxed as possible. Hindi lang pala fins, pati yung goggles na to, nagawa sa kahoy. I mean, effective naman siya sa totoo lang. Pero syempre, kapag sanay ka sa mask na naka-cover yung nose, tapos meron kang snorkel, so bago ka sumisid, nakikita mo na, nag-relax ka. Ito kakaiba. It's kakaiba. Sige nga, sabayan ko nga si Tatay. Sa pangalawang sisid, puno na ang tabo. Good job, Tatay! Yeah, well, anyway, medyo malalim nga, around 10 to 12 meters yung pinahak ni Kuya. Effortless yung pagkakagawa niya dahil ito yung hanap buhay niya. Pati gamit niya yung wooden fins. If you're using the wooden goggles plus yung wooden fins at hindi ka sanay, wala, hindi ako nakalayo. Hindi katulad ng isang araw na gamit ko yung familiar ako na yung mask, tapos nun yung rubber fins. Hindi ako talaga nakalayo. Kasi kalahati lang ako si Kuya. Bumaba. Ang ganda ng pace, mabagal lang. Tapos nun, kulang na lang nga. Nagdala siya ng kape pati newspaper. Tapos nun, nagbasa siya. Anyway, sakto lang siya. Kinuha niya. Tapos isang balde. Punong-puno ng shell.
Pag-akyat, parang wala nangyari. Nakakatawa. Galing. Yun nga, pagbaba pala niya, pwedeng magkasama-sama pala sila. Hindi yung isa-isa, hahanap ka pa mo. Kumpul-kumpul sila, parang tropa. Stig. Found new respect for them. I am the meeting is a BIA. Cool. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go. Yeehaw!